Hello everyone, mega love shoutout sa lahat ng mga taga Cebu. So gumawa tayo ng content na ito para ipaalam natin sa lahat. Lalo na gusto kong ipaabot sa government ng Cebu or sa buong Pilipinas, no? Sa lahat ng namumuno sa ating bansa. So ngayon mga ka-idol, ganun na lang ang nangyari sa Cebu. So hindi ko to siya sabi na gumawa ko tong content na ito na hindi na kayo mag-ingat, hindi na kayo mababahala, kundi gusto ko malaman ng lahat itong sasabihin ko na sa content ko na ito. So ngayon, bakit ganun na lang binaha ang Cebu, no? Maraming nawalan ng buhay, maraming mga negosyo ang nawala. Yun ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-idol. So, bakit sobrang lakas ang baha ng Cebu? Alam niyo mga ka-idol, ito alam ko sa sarili ninyo na itong sasabihin ko ay ayaw niyong maniwala sa akin. Okay lang naman eh. Gusto ko lang ipaabot sa lahat. Lalo sa mga nakaupo dito sa atin sa Pilipinas, sa mga government na nakaupo sa Pilipinas. So gusto kong ipaabot sa kanila to. Alam kong walang pumapansin nito dahil isa lang akong hindi kilala, isang taong mahirap. Pero ang totoo talaga, bakit binabaha ang bawat lugar, lalo sa Cebu nangyari, dahil sa mga tao rin. Tingnan nyo ang bundok ngayon. Di ba? Napakaganda. Kung pulsa ang pag-uusapan, bundok ang pag-uusapan, napakagandang tingnan noon. Kahit mamasyal ka ang Tusawa, napakaganda ang kalikasan natin. Maraming magagandang tanawin. Mga bundok na kulay green dahil marami pang puno ang nakatayo. So napakagandang kalikasan natin mga ka-idol. Kaya ko siya sabi ngayon sa inyong lahat kung bakit binabaha ang isang lugar, dahil kalbo na ang ating kabundukan. O, tingnan nyo ngayon ang Cebu. Sobrang kalbo na ang bundok. Kasi ginawang mining ang buong kabundukan. Ito, kung nakikinig naman sa akin yung mga DNR, sa mga nag-iingat sa ating kalikasan, eh bahala na kayo mag-isip sa akin. Hindi ko alam bakit nyo na inapurban tong mga mining na ito, yung mga nag-mining ng copper sa bundok mismo. Siguro kung nabubuhay pa si Ma'am Gina Lopez, wag sana yung kaluluwa niya. Talagang idol ko yun. Yung ano na yun. Kasi kapag sinabi niyang hindi approvean dahil maraming masisira na kalikasan at maraming mapuputol na malalaking puno, talagang ayaw niya approvean yan. Pero sayang lang kasi wala na siya sa wala na siya sa atin dito sa mundo. Pero marami siyang mga alaala. Marami siyang alaala mga idol. Nakakaiyak kasi. Nakakaiyak kasi. Siya yung, kahit babae siya, si Ma'am Gina Lopez, marami siyang mga tinanak sa puso natin na marami siyang magagandang nagawa. Kahit pasensya ng mga lods niyak kasi ako eh. Marami siyang magagandang ginawa sa atin sa Pilipinas. Dahil kahit gaano kalaki ang mga mining, na pag sinabing ayaw niya aproban, ayaw niya talaga, hindi niya pinipirmahan at hindi yan magkakaroon ng mining. At mga mining na kulang sa mga papers, pinapasara niya. Dahil alam niya nakakasira ito sa kalikasan mga ka-idol. Yun mga lods, tingnan nyo ngayon ang bundok ng Cebu. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang bundok ng Cebu. Dahil sa pagmamina, pagmamining mga copper, saan ba galing ang dolomite mga ka-idol? Diba sa Cebu? Dahil alam natin at alam ng mga ka-government niyan na
isa sa mayaman ang bundok ng Cebu. Kaya minamining doon. Oh, gaano na, kalbo na. Ngayon, kung hindi naging kalbo yan, hindi ganun ka, kung babaha man ng Cebu, hindi ganun ka kalakas. Hindi ganun kabigla. Kasi marami pang sisip-sip sa isang sa isang baha. Yung mga ulan na galing bundok, sisip-sip yan sa mga puno, sa mga hindi nakakaalam dyan. Kaya ngayon, sobrang kalbo na, sobrang sira na yung kalikasan natin. Hindi lang sa Cebu, kundi sa ibang lugar pa. Kaya ito nagdulot ng baha. Alam niyo mga ka-idol, kung maibalik lang yung mga pagtatanim ulit ng mga siguro matagal pa yung panahon yung mangyayari. Kasi kahit magtanim ka man ngayon, ang pagkakaalam ko, pag mabilis yung puno na tumutubo, siguro mga 12 years to 20 years. Eh kung nara yung itatanim mo, baka abuti pa ng 35 years bago lumaki yan. So, wala na mangyayari sa Pilipinas mga lods. Kaya ang gusto ko ipaabot to sa mga nanunungkulan sa atin sa Pilipinas, sana wag naman nila pagbigyan yung mga mining na, lalo-lalo yung nagmamining sa bundok. Kasi napuputol yung mga puno, malalaking puno. Sayang yun. Yun ang nagpapaano sa baha. Kapag nawala mga yan, talagang ang buong lugar babahain talaga. Kasi wala nang pipigil sa mga malalakas na ulan. Alam ko, nakakaiyak, nakakalungkot yung nangyari sa Cebu mga lods. Hindi lang sa Cebu, kundi sa ibang lugar pa. Kasi maraming nawalang buhay. Pero kung may pasira lang sana itong mga mining na ito, yung mga nag-operate sa mga kabundukan, baka mabawasan pa yung pagbaha ng Pilipinas, mga ka-idol. Kasi yun talaga yung paraan mga lods Wala. Alam natin yung flood control, isa rin yan sa magpapatibay, pero wala, useless yan mga lods. Dahil lalaki pa rin ang baha niyan. Kung papatuloy yung kalbuhin mo yung bundok sa kabundukan, yung mga puno doon at pinuputol mo. Alam ko naman, hindi nyo mapapakinggan itong sasabihin ko Kasi di naman tayo sikat, di tayo kilala. Pero gumawa ako ng content na ito kasi gusto ko ipalam sa government natin na sana wag nila hayaan yung mga mapanirang kalikasan tulad ng mga nagmimina sa bundok. Okay lang sana kung hindi ka nagmimina sa bundok. Mayroon kang tamang na wala kang nasagasahan na malalaking puno or ano pa ba yan. Okay lang yun. Pero yung mga nag-ooperate sa bundok at mga virgin forest pa tapos sisirain mo lang, sana wag mo lang aproban. Lalo sa mga nagbabantay ng lalo lang sa mga DNR. Paano yan na-aproban ninyo mga official dyan sa DNR? Dahil basta pera-pera yan. Alam natin ang mga mining corporations is napakalaking pera, taxes. O totoo yan. Malaking tulong din sa bansa natin yan kung tutuusin. Kasi malaking taxes. Pero ano bang kahinatnan? Anong kahinatnan sa mangyayari? Yung mga taong hindi pa sinisilang. Yung mga taong ngayon lang pinanganak. Yung mga taong hindi pa nabubuo. Pero alam natin at mabubuo to. Sila yung doble-doble magsasuffer dito sa Pilipinas. Kawawa naman sila. Wala na silang nakikitang maganda sa Pilipinas. Wala na silang puro baha na lang nakikita, puro bagyo, puro lubog. Di ba? Alam nyo, isa lang solusyon yan mga lods. Isa lang solusyon dito. Ako'y nanawagan sa ating mga namumuno sa ating bansa na sana i-stop na yung mining na sumisira sa bundok. Alam nyo mga idol, ako taong mahirap lang ako. Nung bata pa ako, nag-elementary pa ako mga lods, namumutol din ako ng puno mga lods. Amin ko sa sarili ko to. Dahil ito ay real talk lang. Ayaw ko magsinungaling sa'yo kahit totoo naman. Pero dahil sa kahirapan kasi, namumuto kami puno para gawin namin kain kasi tinatam namin yung mais, palay kasi doon ka ang hanap buhay namin. Pero pinapalitan namin din ng puno ito
ng mga prutas, mga niyog. At di naman ganun kalakihan yung damage ng bundok. Pero alam kong bawal pa rin talaga yun. Pero itong mining, talagang sobrang laki, sobrang lawak ang sisirain ng kabundukan. Kaya gusto ko ipabot sa ating government na sana itigil na yan. Yung mga nawala na kahoy, dapat palitan. Itong mga mining kasi ang dahilan talaga sa pagbaha. Yan talaga ang nais ko iparating sa government natin, sa mga tao. Na sana matigil na yan. At ito, isa pa rin paabot ko sa government. Itong flood control, sa totoo lang, malaking bagay din na itulong yan. Pero ang isa sa solusyon din para sa akin lang ha. Hindi ako matalino. Pero marunong rin ako mag-isip. Dapat marami tayong mga imbakan ng tubig sa Pilipinas. I mean, yung mga dam. Para kung may dadating na unos, doon mapupunta yung mga tubig, mga ilog. Dapat marami tayong maimbaka na tubig tulad ng mga dam. Dapat padamihin yan, palalimin yan. Tapos itong mga creeks na ito, dapat mayroon tayong rapiling, yung bang pagkapuno na siya, mayroon sumisip-sip. Ha? Mailipat sa isang dam. Parang ganyan. Parang nag-circulate lang siya. Hindi siya umaapaw kasi mayroon siyang nalilipatan na dam papunta doon sa sa isang mga dam na ginawa ng ating government. Dapat yun ang dapat padamihin para pag maraming bahang dumating, ang creeks hindi na mapupuno kasi mayroon na siyang nag-circulate, di ba, na mailipat sa isang lugar na doon mapupunta yung yung tubig, di ba? Napakasimple lang mga idol eh. Unang-una, bilang mga tao, dapat marunong din kayo tumulong sa isa't isa. Disiplina sa sarili. Pagtapon ng tamang tapunan ang basura. Isa na rin yan. Tayo, mga lods, tayo mga tao, ang nagpababaha sa Pilipinas. Pero, kung aayusin ng government ito mga lods, totoo lang, walang mangyayaring baha. Kung may baha man, hindi ganun kalakas. Kasi, yung flood control, naayos mabuti. Yung mga creeks na mayroon nag-circulate na ang isang creek, kapag napuno na, may nag-circulate na maupunta ang isang tubig sa isang dam. Diba? Kaya sabi ko lagi na magkaroon ng maraming dam sa Pilipinas. Para doon mapupunta, doon maipon yung mga tubig hanggat hindi pa humuhupa yung bagyo. Alam niyo mga idol, alam ko wala maniwala sa ginawa ko tong video na ito dahil hindi man tayo kilala. Ito ipinaabot ko lang sa ating mga nanunungkulan sa Pilipinas na sana wag tayong pira-pira lang. Ano natin yung malaking makukuha nating taxes sa mga mining kung ang kapalit naman ay buhay ng mga kababayan natin. Yan na lang isipin yung mga ka-idol. Ilagay natin yung naging damages ng Cebu is 13 millions. Di ba malaking bagay na yan? Kung yun ay hindi bumaha. Dahil hindi natin sinamantala yung mga kabundukan, kinalbo natin yung mga bundok. Di ba? Napakasimple lang eh. Napakasimple lang natin isipin. Kahit ako hindi ako matalino, pero kung iisipin mo mabuti, di ba? Kumbaga, yung iniisip mong taxes sa mining, kung hindi mo siya papayagan, mawawala kang malaki, pero wala kang maging damage. At nakatulong ka pa sa kapwa mo. Nakatulong ka pa sa kababayan mo. Di ba?
Alam mo mga idol, ginawa ko tong video na to kasi mga new generation ngayon, yung mga taong hindi pa pinanganak, yung mga taong ngayon pa lang pinanganak, sila yung magdubli tripli na magsasuffer sa Pilipinas. Kung hindi mababago tong mundo natin, yung Pilipinas natin, yung pamumuno, yun talaga. Diba? At ito pa ang gusto ko malaman ng lahat. Paano nyo na-approvean tong mga DNR? Yung paggawa ng subdivision sa isang bundok. Sana sagutin nyo naman ako niyan, mga lods. Pakisagot naman yan mga DNR ng Cebu. Paano nyo na-approvean yan? Yung isang suklap na ginawa ng isang kontraktor na ito. Ha? Yan, tingnan nyo mabuti sa screen ko. Maganda tingnan. Super ganda talaga. Magandang tingnan talaga. Pero ang tanong, nakakatulong ba siya sa kalikasan? Madaling ipaliwanag yan eh. Pero kung ako yung nakaupo dyan, hindi ko a-approvean yan kahit malaki pang pera makukuha ko dyan. Bakit? Bundok yan, oh. Gawin mo lang ng subdivision. Gawin mo lang para gumanda yung diba? Hindi ko pa alam kung anong mga mga utak mayroon tayo eh. Napakasimplihan mo lang yan eh. Maraming puno ang nawala. Paano na-aprubahan mo yan? Sa kanyang paliwanag na ito'y makatulong sa mga pag-ulan. Diba? Ngayon, anong nangyari ngayon sa Cebu? Marami tayong kababayan na kawawa. Dahil sa mga ginawang kabalustugan ng ating namumuno sa mga DNR na yan. Hindi ko nila lahat guys ha. Hindi ko nila lahat. Kasi may mga DNR naman na mababait. Lalo na may mga namumuno din mababait. Hindi ko nila lahat. Yung mga sabi ko at kung natamaan ka man, sorry ka. Simplihan mo lang yan eh. Bakit marami pang kailangan putuling puno? Dahil sa magandang ino-offer sa'yo. Di ba? Napaganda. Ginawang parang rice terraces. Ang isang subdivision. Pero nasa bundok yan. Pwede mo approvean kung nasa sa isang magandang lugar na hindi bundok. Na hindi ka nandamay ng mga malalaking puno. Di ba? Ang hirap kasi sa atin kasi sa real talk talaga pera-pera kasi dito sa Pilipinas. Mayaman ka, marami kang investor. Pipirmahan ka agad, isang pirma lang to. Pera agad yan. Kasi wala nang pag hindi naman pinirmahan yan. Pag wala ka naman pera, hindi naman pipirmahan yan. Real talk talaga yan. Yan naman ang kasi nangyayari sa atin eh. Alam niyo mga ka-idol, minsan nakakayak isipin yung nangyari kahit hindi lang naman sa Cebu eh. Marami din akong kaibigan na nawala ng tirahan. Pero mas nakakayak yung mga nawalan ng buhay. Sorry guys ha. Mababaw kasi lang luha ko guys. Masyado na ako madrama eh. Yun doon tayo eh. Yung mga nawawalan ng buhay. Ang tanong, ilang buhay pang mawawala o ipagpapatuloy lagi natin yung mga mali. Yung mga mali na ginawa ng mga government natin. Diba? Sobrang sakit niyan. Kasi yung mga ibang mayaman, hindi binabaha kasi nasa ibang bansa nakatira. Nasa mga matataas na lugar. Paano naman yung kaming mamahirap? Na nakatira lang sa gilid ng creeks. Di ba? Tapos itong napakalaking budget ang flood control in Cebu. Pero ano nangyari? Wala din. Kasi kinukurap. So, ayoko na magdrama guys. Gito lang guys. Naggumawa ko lang itong video na to kasi gusto kong ipaabot sa inyo yung gusto kong sabihin.
sa social media na sana kahit di man ako pakinggan ng ating government, okay lang yan kasi hindi naman tayo kilala eh. Pa-share naman tong video na to para maraming malaman nating kababayan din, para malaman din nila lahat na kung anong mali talaga o anong tama talaga. Kasi ang magsasuffer dito yung mga taong hindi pa pinanganak, guys. Yung mga taong ngayon pa lang pinanganak. Yun yung triplet ang magsasuffer niyan soon kung hindi natin baguhin yung klima. Kaya tawag na climate change kasi tao ang gumagawa. Tao, tayo mismo. Guys, ayoko nang pahabahin itong kasi masyadong tayo mahaba at masyadong tayong masyadong nang madrama ko. Gusto kong ginawa ko lang to para sa lahat na sana mapakinggan tong video na to sa ating gobyerno. Stop mining. Guys, yun talaga gusto ko ipaabot sa kanila. Lalo yung mga nagmamining sa bundok. Yun naman talaga ang number 1 na gusto ko ipaabot na sana itigil yan. Yan talaga. Tapos gumawa ng maraming dam. Pagtibayin yung mga creeks para wala na sanang buhay ang mawawala. Dahil ang bawat buhay ng tao, napakahalaga yan. Hindi yung kaya suklian ng pera. Na sana maintindihan ng ating government yan. So, dito na lang guys ang ating video na ito. Sana ma-share nyo to para malaman din ng ibang tao na maipaabot sa ating government na gusto ko ipahayag sa lahat ng ating kababayan kasi nakakalungkot din kasi yung nangyari. Hindi lang Cebu, hindi lang Iloilo, Dumaguete at iba pang mga lalawigan. So, nakakaiyak kasi yung mga taong nagsimula pa lang magnegosyo, nawala lahat. Di ba? Yung mga pinundar nila sa ibang bansa, nagtrabaho ng 6 years. Nawala lang bila yung bahay nila. Di ba? Napakalungkot. Napakalungkot talaga. Kaya ginawa ko itong video na to sa lahat para lang maintindihan ng ating government na sana mapakinggan itong sinasabi ko. Kasi gobyerno na lang naman ang magpapatigil sa mga kumakalbo ng bundok eh. Hindi naman tayo. Kasi ang mga mining corporations is napakayaman yan. Hindi natin, kahit magwilga tayo, wala tayong magagawa. Baka barilin pa tayo mga yan. Pero pag hindi yan kasi pinirmahan ng ating mayor, kapitan, mga DNR, certificate, di yan pirmahan ng mga ganyan, walang mangyaring mining sa Pilipinas, mga lods. Mga nagkakalbo ng bundok. So hanggang dito na nating mga video, masyado na mahaba guys. Love you guys. Mahal ko kayo lahat. Bye bye.